Okay, magandang araw Pilipinas. So sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong si Sara Duterte. Humihiling na pagbigyan siya na makalabas ng ibang bansa. Diyos ko po, ano kaya ang plano nito? Vice President Sara Duterte, naghahanda ka na bang tumakas? Naghahanda ka na bang umalis ng bansa para takasan ang iyong mga krimen o mga malalaking kasalanan na ginawa mo sa taong bayan? Kawawa ka naman, Vice President Sara Duterte, mag-aalaroke ka yata. Naghahanda na? Ha? Naghahanda na siya. Galing-galing naman talaga ng Vice President ng mga DDS. Atakot. Atakot. Handa na. Atakbo talaga. Grabe, sa sobrang tapang, yung naghamon ng bloodbath, humihingi na ngayon ng ay nako po, kawawa naman talaga. Sa sobrang tapang, ayun, ang inig at tuhod at takbo. Paano ba naman kasi hindi niya na nagawang kontrolin o utusan ang Korte Suprema para bigyan siya ng TRO? Hindi niya na nagawa. Kaya ngayon, isa na lang ang paraan niya, ang tumakas sa kasalanan na ginawa niya sa taong bayan. At tapang talaga, Vice President Sara Duterte. At akala ko ba ipopokus mo ang sarili mo para sa pagtulong? Bakit gusto mong pumunta sa ibang bansa? Hindi ka na nga pinipilit Hindi ka na pinipilit ng mga Pilipino. Yung mga taga-kamara na lang nagpipilit sa'yo na dumalo ka. Pero dapat din naman talaga dumalo ka. Para makita yung tapang mo. Ikaw yung naghamon ng bloodbath. Talaga kayong mga Duterte talaga. Sa sobrang tapang ninyo, sa sobrang tapang ng bunganga ninyo, wala naman kayo sa gawa. Ganun na ganun talaga yung tatay mo. Kapag pinatulan, ayun, tulala. Gusto niya, laging siya lang matapang. Pero pag pinatulan, kinasahan at takbo. Diba? Ngayon, Vice President Sara Duterte, paano ba yan? Siguro, balita ako, kung tama ako, hindi ka na nga nakakatulog ng maayos. Hindi ka na nakakakain ng maayos. Tulala na kayo, kabado na kayo. Pati yung asawa mong si Man Scarpio. Balita ko, nagkakagulo na kayo. Litong-lito na kayo kung anong gagawin ninyo. Hindi nyo alam kung ano ang una nyong gagawin. Kung anong una nyong ililigtas. Yung mga pera ba na ninakaw ninyo? Yung pamilya ninyo? Yung sarili ninyo? Ano? Ano yung uunahin mo, Vice President Sara Duterte? Gulong-gulo ka na ba? Hirap na hirap ka na ba? Ganon, masigit pa dyan ang ginawa mo o ginawa ninyo sa taong bayan. Dahil sa inyo, naghirap ang mga Pilipino. Dahil sa inyo, nagdusa yung mga marhalita. Dahil sa inyo, yung pera na dapat sana'y napapakinabangan ng mga Pilipino, ay hindi napakinabangan, na siyang naging dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang namatay. Kung bakit maraming mga Pilipinong nalulunod, nagugutom, nahihirapan sa buhay. Dahil sa mga kawalangyaan ninyo. Grabe, Vice President Sara Duterte. Naramdam nyo na ba? Ramdam nyo na ba yung karma? Ngayon, naintindihan mo na ngayon, Vice President Sara Duterte, kung ano ang ibig sabihin ng karma. At siguro naman, naniniwala ka na ngayon na may Diyos. Kasi sabi mo, walang Diyos, di ba, Vice President Sara Duterte? Kaya hindi ka natatakot na gumawa ng masama, hindi kayo natatakot na mura-murahin lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil walang Diyos. Dahil ang Diyos para sa inyo, kayo. Dahil ang Diyos para sa iyo, si Kibuloy, yung rapist na pastor, na nilalapastangan lang yung mga kababaihan, binababoy, winawalang niya. So ngayon, Vice President Sara Duterte, ano na ang pakiramdam ng isang taong malapit ng ikulong? Ano ang pakiramdam ng isang taong malapit ng malantad ang lahat ng kanilang mga kawalangyaan, sekreto na kung saan hindi nabubunyag dahil ginagamitan ninyo ng impluwensya, kapangyarihan o pera? Anong pakiramdam, Vice President Sara Duterte? Takot ka na ba? Nasaan na yung yabang mo?
Nasaan na yung tapang-tapangan mo? Nasaan na yung kamalditahan mo? Ba't ayaw mo ilabas ngayon? Ha? Ba't ayaw mong ilabas ngayon? Tapos meron pa kayong sinasabi na, mabuti na lang. Kasi yung pera niya, hindi naman ninakaw mula sa taong bayan. Galing lang naman sa drug lord. Yung mga putang ina ninyo. Akala ko ba galit kayo sa mga drug lords? Galit kayo sa mga adik? Pero bakit ang ginagawa nyo ngayong palusot, lalong-lalo na yung mga DDS? Okay lang yun, at least yung pera naman nila, yung ganito galing sa mga drugglers, hindi galing sa mga Pilipino. Mga loko-loko kayo, mga bobo kayo. Ha? Kahit anong palusot ninyo, kahit ano pang sabihin ninyo, talagang mga walang niya kayo. Mga bobo kayo, wala kayong mga isip. Ha? O ngayon, mga DDS, ano na? Ano na ang gagawin ninyo? Mai-impeach na yung Vice President Sara Duterte ninyo. Mabubuking na lahat ng dahil lahat naman talaga na sinasabi, magmula sa mga sinasabi ni Senador Antonio Trillanes, ni Madriaga, lahat nagtutugma at pwedeng panindigan o tindigan o patunayan ng kahit anong ahensya, lalong-lalo na ng NBI o ng Ombudsman at iba pang mga ahensya dito sa ating bansa. Kaya ano na naman ang gagawin ninyong mga palusot? Magbabayad na naman yung mga Duterte. Gagamitin na naman yung pera ng taong bayan para ipambayad doon sa mga trolls nila. Para magkalat na naman ng mga fake news. Para maliin yung mga katotohanan. Pero hindi na uso yan, Vice President Sara Duterte. Dahil kilalang kilala na alam na ng taong bayan kung ano at sino kayo. Kahit ano pang pag-iinarte ninyo. Kahit pa anong gawin ninyo, bukong-buko na kayo at wala nang maniniwala pa sa inyo. Dahil ang katotohanan ay kusang nagsasalita at naghahayag at nagpapaliwanag sa mga Pilipinong niloloko ninyo at sa mga taong naloko nga naman ninyo. No? So ngayon, Vice President Sara Duterte, lagi ko naman sinasabi sa ito, good luck na lang sa iyo, Inday. Ha? Atakas, atao, atapang, pero atakbo. Ha? Pero sana, wag sanang bigyan ito ng permit na makapunta sa ibang bansa dahil kung ito ay makakapunta sa ibang bansa 100%, 100% mga kababayan, mag-aalahari Rocky to, mag-aala Saldi ko to dahil kitang-kita niya na kaya nga takot umatin kaya nga hindi umatin, pinaubayan niya na sa mga bayaran niyang mga abogado yung pagpunta doon sa kamera dahil alam niya na ang mga Pilipino ay talagang magsasabing totoo pala yung mga sinasabi, lalong-lalo na yung mga pinapahayag ni dating Senador Antonio Trillanes at maging ni Madriaga. Hindi mo ba kilala si Madriaga, ha? Vice President Sara Duterte? Pero pinagkakatiwalaan ninyo ng milyon-milyon. Hindi mo kilala, pero nakakasama mo sa mga lakad mo. Hindi mo kilala, pero malawak ang kaalaman niya at alam niya ang lahat at meron siyang mga resibo na magpapatunay na talagang ang naging aso, naging katulong, naging alalay, naging kasangkapan ninyo. Ha? Itong si Madriaga. So ganun pa man, Vice President Sara Duterte, good luck. Ha? Vice President Sara Duterte ng Pilipinas, naduwag, inutil, pulpul, sinungaling, magnanakaw. Inday magnanakaw, Sara magnanakaw. Takbo na si Sara, natakot ng bakulaw. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.